Dominant Protector. Credit to the author. 3,951-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga salita ni Terence ay nagpawis kay Harry. Naisipan pa niyang putulin ang sariling kamay. Kahit anong mangyari, mas mabuti nang mawala ng braso kaysa mawala ng buhay. Bagong Deacon, mukhang takot na takot ka. Hindi mo ba sinusubukang gamitin itong pill firebomb para patayin ako? Paano kung gagawa tayo ng laro? Tatayo lang tayo dito at tingnan kung sino ang unang mamatay. Nakangiting sabi ni Terence. Ano? Tumayo siya at hindi gumagalaw. Are you asking crazy or an idiot? Ang mukha ni Harry ay mapatlo kung si Terence ay isa lamang malakas na kaaway sa kanyang mga mata bago ito, kung gayon ang taong ito ay ganap na baliw ngayon. Nais ni Harry na patayin si Terence kahit sa kanyang panaginip. Kung mas malakas si Terence, mas malakas ang kanyang pagnanais na maghiganti. Pero kung ang kalaban ay isang baliw na walang pakialam sa sariling buhay, iba na ang kwento. Sino ba naman ang gugustuhing labanan ng isang baliw hanggang kamatayan? Gayunpaman, gaano man kahirap si Harry, nanatili roon ang kamay ni Terence, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay masyadong malaki. Si Terence ay nasa kalagitnaan na ng foundation stage, habang siya ay nasa unang bahagi lamang ng foundation stage. Ang pagkakaiba ay 2 buong antas. Kahit na ang isang tao sa parehong antas ay hindi makalaban sa kanya, kaya paano siya makakatakas mula kay Terence? Hoy, ang kulit mo. Bitawan mo nga ako. Hindi na talaga ako makatagal. Talagang natakot si Harry sa pagkakataong ito. Ang pakiramdam ng paghawak ng isang bomba sa kanyang kamay, at na maaari itong sumabog anumang oras, ay nakakapangilabot. Ang susi ay ang pill firebomb na ito ay ginawa niya, at alam niya kung gaano ito kalakas. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa baliw na si Terence kung ito ay sumabog, ngunit alam niyang tiyak na mamamatay siya. Hindi man lang siya magkakaroon ng buo na bangkay. Higit sa lahat, hindi na maibabalik ang refinement fire, hindi na ito mababawi kapag na-activate na ito. Ibang-iba ito sa energy bomb ni Terence. You can't hold on. Then let go. Hindi ka pa nakakatikim ng sarili mong pill firebomb, no? Mahinahong sabi ni Terence. Ngunit sa mata ni Harry, si Terence ay parang demonyo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng nakakatakot na takot mula kay Terence. Maswerte man siyang makatakas ngayon, habang buhay siyang matroma. Hindi sila umaatres at hindi sila nag-aaway. Anong ginagawa nitong dalawa? Kung titingnan ang kakaibang sitwasyon ng 2 taong nasa deadlock, hindi napigilan ng mga tao sa ibaba ng stage na sumimangot. Tanging sina Harry at Terence lang ang nakakaalam tungkol sa alchemy bomb. Hindi alam ng audience ang tungkol dito. Nakita na lang nilang biglang hinawakan ni Terence ang kaliwang kamay ni Harry at napatigil silang dalawa sa paggalaw ng walang dahilan. Matagal na nilang inaabangan ang 2 malalakas na bagong dating na maglalaban, at ang magkabilang panig ay masusugatan. Kahit na hindi nila sila direktang patayin, sila man lang ay magiging baldado at hindi na makakabalik. Iyon ay magiging mahusay, ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Hachi! Wala pa siyang nagawa, ngunit humihingal na si Harry na parang babulusan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, sa wakas ay naunawaan niya ang isang bagay: seryoso si Terence. Seryoso talaga si Terence. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang pill firebomb ni Harry. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang purong enerhiya na bomba ay halos parehong galaw. Kung ito ay sisubog sa ganoong kalayuan bago ito, hindi lamang si Harry ang mamamatay, ngunit hindi rin siya magiging mas mabuti. Ngunit ngayon na ang kanyang lakas ay tumaas ng isang malaking halaga, si Terence ay hindi nag-alala. Dahil maaaring nalantad ni Gavin ang kanyang pagkakakilanlan, sabik na sabik siyang subukan kung gaano siya kalakas ngayon. Sa kanyang lakas at purong proteksyon ng chi, ang isang pill firebomb na tulad ng kay Harry ay hindi magiging banta sa buhay, at ang lawak ng kanyang proteksyon ay isang testamento sa kanyang lakas.
Sa wakas, hindi na nakayanan ni Harry ang panggigipit at nagsimulang magmakaawa. Terence, nako, Boss Terence, alam kong malakas ka, pwede bang tumigil ka na sa pakikipaglaro sa akin? Hanggat binitawan mo ako, aaminin ko ang pagkatalo ngayon, kaagad, nang walang pangalawang salita. Pakawalan mo. Tumaas ang isang kilay ni Terence at ngumiti, anong silbi nito sa akin? Anyway, basta mamatay ka, natural na sa akin ang kuweba ng iyong immortal. Ano pa ang silbi kung palayain kita? O di ba, balita ko number 1 sa tuktok ng bundok ang kuweba ng iyong immortal. Mukhang maganda naman. Interesado akong manatili doon. Mamamatay ako, pero hindi ka rin mamamatay. Alam mo ba kung gaano kalakas itong Pilfire Bomb sa kamay ko? Nabalisa si Harry. Maaaring may mga taong hindi natatakot sa kamatayan, ngunit si Harry ay hindi isa sa kanila. Siya ay hindi lamang takot sa kamatayan, siya ay takot sa kamatayan. Kung hindi, hindi niya susubukang manloko ng mga tao. Hindi naging madali para sa kanya na mapalapit kay Linden, at naisip niyang magagawa niya ang anumang gusto niya sa Sky Class Island kung siya ay papatayin ni Terence ngayon, o kahit ng sarili niyang Pilfire Bomb, wala siyang lugar para umiyak. Ang mga salitang, namamatay sa mga hinaing, ang kanyang huling mga salita. Sa puntong ito, mas marami o mas kaunti ang naging reaksyon ng mga manunood. Hindi pamilyar ang terminong Pilfire Bomb, ngunit hindi mahirap unawain nang iugnay nila ito sa pagkakakilanlan ni Harry bilang isang refiner at sa kanyang pagganap sa hamon ng bagong dating. Ang hindi naintindihan ng mga manunood ay ang killer move ni Harry ay hindi man lang nagpakita ng buong kapangyarihan nito laban kay Terence. Naging mainit na patatas na hindi niya maalis. Pinilit siya ni Terence sa puntong hindi na siya makababa. Sa pagkakataong iyon, hindi maiwasan ang lahat na mapatingin sa isa't isa. Tiningnan nila ang pawisan na mukha ni Harry at ang kalmadong ekspresyon ni Terence. Hindi ito labanan sa pagitan ng mga nangungunang bagong dating. Si Harry, na palaging nagpapakita ng kanyang lakas, ay wala sa harap ni Terence. Sinubukan ni Harry na kumawala ng buong lakas, ngunit ang ekspresyon ni Terence ay parang hindi siya titigilan kahit nahampasin ni Thunder. Parang kahit si Harry mismo ay natatakot sa Pilfire Bomb. Sa mga mata ni Terence, hindi ito dapat banggitin. Ang ganitong pakiramdam, higit sa lahat, ay parang may hawak na maliit na kanyon sa kanyang kamay na hindi man lang makabasag ng isang piraso ng balat, wala nang iba pa. Hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Terence, at sa wakas siya ay nawala ng pag-asa. Sinusubukan lang niyang linlangin si Terence na palayain siya para makatakas siya. Ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya ang isang bagay. 3,952. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Terence ay napakalaki na hindi niya makita ang katapusan nito. Imposibleng makawala siya sa pagkakahawak ni Terence ngayon. Ang tanging paraan ay putulin ang kanyang kaliwang kamay, gaya ng sinabi niya noon. Sa kasamaang palad, si Harry ay hindi lamang takot sa kamatayan, takot din siya sa sakit. Hindi niya magagawa ang ganoong bagay kahit na may lakas siya ng loob. Hindi siya makalaya kahit anong mangyari, at hindi siya nang ahas na putulin ang isang braso. Ang pagsisikap na maging maliit ay hindi rin gumana. Pinagmasdan niya habang ang Pilfire Bomb sa kanyang kamay ay lalong naging marahas, at ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Wala nang pakialam si Harry sa kanyang mukha nang sumigaw siya, natalo ako. Sumuko na ako. Kusa na lang ako susuko, okay. Hindi lang niya sinisigawan si Terence mula sa ugali ni Terence, alam niyang kahit na aminin niya ang pagkatalo, maaaring hindi siya bigyan ng pagkakataon ni Terence na gawin iyon. Sumisigaw siya para marinig ng lahat, lalo na ang pinuno ng Welcome Pavilion, si Yunfeng. Ang mga salita ay nagpagulo sa mga tao. Hindi talaga nila marinig ang pagmamakaawa ni Harry dahil sinasadya niyang hininaan ang boses, ngunit ngayong sinigaw na niya ito sa harap ng lahat, mahirap hindi marinig. Ako. Hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Sumuko si Harry. Nagkatinginan ang lahat na may kakaibang ekspresyon. Alam nila na hindi si Harry ang kapareha ni Terence, ngunit ang taong ito ay isang baguhan na sinuportahan ni Linden at Yunfeng ng magkasama. Kahit na wala siyang pakialam sa sarili niyang mukha, dapat niyang alalahanin ang mukha ng mga taong nasa itaas niya.
Nakakahiya para sa kanya na pilitin siyang humingi ng awa sa harap ng lahat. Ang katotohanan ay ang mukha ni Yunfeng, na palaging binibigyang pansin ang kanyang imahe, ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Ang mga salita ni Harry, hindi ba't isa itong sampal sa kanyang mukha sa publiko? Buti na lang at wala si Linden, ang young master ay abala sa pakikipaglaban sa Southern Sky Sect para sa posisyon ng kuya, at ito ay isang kritikal na oras kamakailan, kaya hindi siya dumating. Kung hindi, siguradong patay na si Harry kung nandoon siya para ipahiya siya ng ganoon. Si Harry ay hindi isang tanga kung narito si young Master Shu, malamang na siya ay kumikilos ng matuwid. Ngunit ngayon, gaano man kalungkot si Yunfeng, basta't isinisigaw niya ang mga salitang ito sa publiko, kailangang humakbang si Yunfeng para protektahan siya. Kung hindi, siya ay seryosong nabigo sa kanyang tungkulin. Oo nga, madilim ang mukha ni Yunfeng, ngunit lumitaw pa rin siya sa entablado matapos marinig ang pakiusap ni Harry, kung ganoon nga, dito matatapos ang laban. Terence, maaari ka nang bumitaw. Dahil doon, ang mga mata ni Yunfeng ay nakatuon kay Terence. Kung gumawa ng anumang bagay si Terence sa labas ng linya, sasamantalahin niya ang pagkakataong atakihin siya at ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, saglit lang na huminto si Terence bago bumitaw, dahil sinabi na ni Pavilion Master Hu, mahabagin ako at pakakawalan ka. Gayunpaman, kung makakaligtas ka o hindi ay depende sa iyong kapalaran. Dahil doon, bago pa man makapag-react ang sinuman, biglang umatras ang figure ni Terence. Kasabay nito, nagbago rin ang mukha ni Yunfeng, at tumalon siya mula sa entablado ng walang salita. Si Harry na lang ang natitira sa entablado. Noong una, akala niya ay gumagana ang kanyang plano at natutuwa siya na siya ay matagumpay, ngunit pagkatapos ay natanto niya na may mali. Ang peel firebomb sa kanyang kamay ay malapit nang sumabog. Matapos mamulat, pinitik ni Harry ang kanyang kamay sa takot, sinusubukang itapon ang bomba ng apoy ng tableta. Sa kasamaang palad, sumabog ang bomba bago pa man niya ito maalis sa kanyang kamay. Boom! Ang lupa ay nanginig ng husto, at ang mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba ng entablado ay nagbago ng husto. Sa oras na tumira ang alikabok, ang singsing ay aktwal na nawasak ng higit sa kalahati. Hindi ganoon kataas ang antas ng defensive formation ng bagong pavilion sa arena, ngunit si Terence lang ang nakagawa ng ganoon noon. Hindi niya masabi na ang duwag na si Harry na ito ay talagang napakatigas na tao. Tanging isang halimaw na tulad ni Terence ang makakalaban ng ganoong kapangyarihan. Kahit sinong baguhan ay namatay ng walang pag-aalinlangan. Itong si Harry na ito, talagang may kasanayan siya. Ang hindi nila alam ay para mapatay si Terence, matagal nang pinipigilan ni Harry ang kanyang alchemy bomb. Ang lakas ng bomba ay umabot na sa limitasyon ng kanyang magagawa, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya makontrol ang nakakahiyang sitwasyon. Hindi lamang nabigo ang peel firebomb na tumama kay Terence, ngunit napasok din niya ang kanyang sarili sa gulo. Sa orihinal, salamat sa panghihimasok ni Yunfeng, nagkaroon pa rin ng pagkakataon si Harry na itapon ang bomba at makatakas ng hindi nasaktan, sa kabila ng panganib. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Terence ng pagkakataon. Sa sandaling bumitaw siya, palihim siyang naglagay ng purong chi. Isang himala kung makakapit siya hanggang sa mawala ang bomba sa kanyang kamay. Hindi naging madali para sa kanya ang pagtakas, ngunit niloko pa rin siya ni Terence sa huli. Si Harry ay talagang malas sa pagkakataong ito. Tulad ng iba, ang mga mata ni Terence ay nakadikit sa arena. Gusto niyang malaman kung buhay pa ba si Harry o hindi na. Bagamat sa kanilang kasalukuyang lakas, si Harry ay hindi na isang banta sa kanya, hindi inisip ni Terence na gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya dahil sa kanilang mga nakaraang sama ng loob. Hindi nagtagal ay nakita ng mga matutulis na mata si Harry sa mga guho ng arena. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, ang kanyang balat at laman ay pawang pula na may mga patak ng sunog na itim. Isa itong tanawin na nagpatayo ng balahibo. Namilog ang mga mata ni Yunfeng. Kahit gaano pa siya pinahiya ni Harry, siya pa rin ang inutusan ni Linden na alagaan siyang mabuti. Kung hahayaan siyang mamatay dito, hindi siya makakasagot kay Linden. Sa isang iglap, lumitaw si Yunfeng sa tabi ni Harry. Sinuri niya ang kanyang paghinga at natagpuan na siya ay humihinga ng higit pa kaysa sa kanyang paghinga.
Para siyang mamamatay, buti na lang at humihinga pa siya. Saglit na nag-alinlangan si Yunfeng bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinakain si Harry ng pang-apat na baitang recovery pill. Ang Pildores ay mahalaga, ngunit kung ito ay makapagliligtas sa buhay ni Harry, hindi lamang ito magiging isang pabor na Nagel iligtas buhay, ngunit ito rin ay magpapautang sa kanya ng pabor kay Lindan. Sulit ito. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga sa eksena. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na patayin si Harry sa sikat ng araw, at hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataong tulad nito sa maikling panahon. 3,953. Kahit na nasa bingit ng kamatayan si Harry, sapat na ang Tier 4 na Great Recovery Pill para mapanatili siyang buhay. Gayunpaman, hindi gaanong pinagsisisihan ni Terence. Para sa kanya, magiging maganda kung mamatay si Harry, ngunit kahit na hindi siya namatay, hindi ito isang masamang bagay. Inilipat niya ang Southern Skygate at ang atensyon ni Joel kay Harry. Hindi niya akalain na tuluyan na niyang maloloko ang mga taong ito, pero kahit papaano ay magagamit niya ito bilang smokescreen saglit. Kung papatayin niya si Harry sa pagkakataong ito, hindi lang niya aakitin ang paghihiganti ni Linden at ng iba pa, ngunit maaakit din nito ang atensyon ng Southern Heaven Sect at Joel, na nagsinungaling kamakailan sa ilang kadahilanan. Kung muling dumating si Gavin sa harap nila, hindi malayong magkawatak-watek si Terence. Kaya naman, ang kaligtasan ni Harry sa pagkakataong ito ay nakatulong pa rin kay Terence. Hanggat patuloy niyang inilalabas ang kanyang huling hininga, maaari niyang patuloy na lituhin ang mga tao mula sa Southern Heaven Gate at Joel, at huwag silang gawing desperado na mahanap ang Star Inkstone. Hanggat maaari niyang panatilihing kontrolado ang mga taong ito sa ngayon, magkakaroon siya ng pagkakataong malutas ang nakatagong panganib bago makipag-ugnayan sa kanila si Gavin. Hindi naman big deal, pero kailangan pa rin niyang subukan. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa Southern Heavenly Sect at Joel, at kahit na ang mas malakas na Andrew sa likod nila, ang panig ni Gavin ay isang maliit na problema lamang. Si Terence ay walang lakas para labanan si Andrew pansamantala, ngunit kung kailangan lang niyang kunin si Gavin, lubos siyang kumpiyansa, basta't nakahanap siya ng magandang pagkakataon. Patay man o buhay si Harry, may mga kalamangan at kahinaan. Dahil din dito kaya unpredictable ang performance ni Terence sa entablado. Kung hindi, kung talagang nagpasya siyang patayin si Harry, gamit ang mahinang lakas ni Harry, patay na siya ngayon kahit na magkaroon siya ng 10 buhay. Gagamit lang siya ng purong energy bomb at si Harry ay patay na. Gayunpaman, ilantad nito si Terence. Ang Class 4 na Great Recovery Pill ay isang saint na gamot na maaaring magligtas ng mga buhay, kung tutuusin. Nasa ganoong kaawa-awang kalagayan si Harry matapos masabugan ng sarili niyang pill firebomb, ngunit nagawa pa rin niyang hawakan ang kanyang huling hininga. Hindi lang huminahon ang kanyang paghinga, mabilis din siyang nagkamalay. Gayunpaman, bago niya ipagdiwang na siya ay buhay pa, ang sumunod na pangungusap ni Terence ay halos himatayan siya. Terence cleared his throat and announced to the crowd, ayon sa mga patakaran, ang kuweba number 1 sa tuktok ng bundok ay pag-aari ko na ngayon, ngunit wala akong interes sa kuwebang ito. Kung may gusto dito, sabihin mo lang sa akin. Hanggat ang mga kondisyon ay tama, hindi problema na ipagpalit ito sa sinuman. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Inisip nila na ang araw na ito ay isa lamang cross-pavilion challenge, at kailangan nilang umasa sa sarili nilang lakas para ipaglaban ang anuman. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong benepisyo. Cave Mansion number 1 sa tuktok ng bundok. Walang alinlangan, ito ang pinakamagandang cave mansion na makukuha ng isang bagong dating ng Welcome Pavilion. Mayroon pa ring mahigit kalahating taon bago ang isang taon para sa mga bagong dating. Isinasantabi ang panganib na mahiwalay at matarget, ito ay lubhang nakatutokso para sa lahat ng mga bagong dating na naroroon. Lalo na para sa mga bagong tao na hindi pa nagtagumpay sa pagbuo ng kanilang foundation, maaaring isang hakbang na lang ang layo nila sa pinto sa huli. Kung nagbayad sila ng presyo, maaari nilang ipagpalit ito sa numero 1 kuweba sa tuktok ng bundok. Hindi man maliit ang presyo, napaka-cost effective pa rin sa paningin nila. Siyempre,
Kahit na gusto ng mga baguhan mula sa Mahiwagang Pavilion at Chindian Pavilion, mahirap para sa kanila na matugunan ang mga kinakailangan ni Terence. Hindi banggitin, may panganib na matarget ng iba. Gayunpaman, ang mga bagong disipulo ng Sky Tower ay walang ganoong alalahanin. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, nagningning ang kanilang mga mata. Maraming mga tao ang hindi bumili nito, ngunit hindi sila nang ahas na labanan siya bilang paggalang kay Lindan. Kahit na mayroong ilang matatapang, susundan nila ang mga yapot ni Yuda at papatayin ni Harry. Ngunit ngayon, dumating na ang kanilang pagkakataon. Ang pagkuha sa unang kuweba ay kapareho ng pagpapalit kay Harry, at hindi rin nila kailangang saktan si Lindan. Kailangan lang nilang magbayad ng halaga kapalit ni Terence, na isang tagalabas. Sa oras na iyon, kahit na gustong sisihin ni Lindan ang isang tao, walang dahilan para sisihin niya sila. Biglang, lahat ng mga bagong disipulo ay sabik na subukan, ganap na nakakalimutan ang tungkol sa Cross Pavilion Challenge. Namilog ang mga mata ni Harry at nawalan siya ng malay. Siya ay gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap, umaasa kay Lindan at sa Pavilion Master na si Yunfeng, upang sa wakas ay magtatag ng isang tiyak na posisyon sa harap ng mga bagong disipulo. Sa huli, ang isang casual na salita ni Terence at lahat ng kanyang pagsusumikap ay mauubos. Hindi katakatakang himatayan siya sa galit. Hindi mapigilan ni Yunfeng na kumunat ang noo sa ginawa ni Terence. Kahit na pinahintulutan ng pavilion ang mga bagong dating na makipagpalitan ng mga kuweba, ito ay isang pribadong bagay pa rin. Si Terence ay masyadong bukas tungkol dito, nasaan ang kanyang dignidad bilang master ng pavilion. Terence, saglit lang. Nanalo ka nga sa Cross Pavilion Challenge na ito, pero palagi kaming mapagmahal at mabait na sekta. Kahit na gusto mong sakupin ang kuweba, kailangan mong maghintay hanggang gumaling muna si Deacon Kang. Sabi ni Yunfeng, nagkukunwaring kabutihan. Hintayin mo siyang gumaling. Paano kung hindi niya ito kayang pangalagaan sa buong buhay niya? Hindi ba magiging biro ang Cross Pavilion Battle na ito? Pavilion Leader Hu, hindi ba nararapat ang iyong mga salita? Sagot ni Terence na may malamig na ngiti. Nagsimula na ring mag-usap ang lahat. Ang paboritismo ni Yunfeng ay masyadong halata, hindi pa banggitin na maraming tao ang naghihintay pa rin na makipagpalitan ng mga kuweba kay Terence. Kasangkot dito ang kanilang sariling mga interes, at natural sa kanila na maging malungkot. Nakita ni Yunfeng na hindi maganda ang sitwasyon. Hindi siya gagawa ng isang bagay na napakatanga para magalit ang publiko sa isang hari. Hininaan niya ang kanyang ugali at umatras, kahit ano pa, para diretsyong hilingin kay Deacon Kang na ilabas ito ng ganito, masyadong nakakadismaya. Paano ba naman ito, bibigyan ko siya ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, hahayaan kitang makitungo sa kuweba number 1 sa tuktok ng bundok. Paano na? Sige, Pavilion Master Hu, sinabi mo. Bahagyang ngumiti si Terence. Para sa kanya, ang numero 1 kuweba ay hindi kaakit-akit. Mabuti na lang at nagamit niya ito bilang pain para magkalaban si Harry at ang iba pang mga baguhan. Hindi gaanong problema ang 10 araw. Ang dramatikong laban ni Terence at Harry ang nagsimula sa Cross Pavilion Battle, ngunit natapos ito bigla pagkatapos noon. Walang ibang nang ahas na hamanin sila. 3,954. Sa huli, mabilis na natapos ang labanan sa Cross Pavilion. Ito ay isang nakakagulat na resulta, ngunit ito ay makatwiran. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may lakas na lumalaban sa langit ni Terence, upang durugan ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng tumataas na Sky Pavilion ng walang anumang pagsisikap. Pagkatapos nito, ang mga aksyon ni Terence at ang kalunos-lunos na pagtatapos ni Harry, lalo na ang pagmamay-ari ng kuweba numero 1, ay natural na naging focus ng talakayan sa mga bagong disipulo. Si Terence mismo ay walang pakialam dito, nagsasanay gaya ng dati, ngunit binigyan niya si Chengmin ng lihim na utos na bantayan ang bawat kilos ni Gavin. Dahil sa kanilang pagkakakilanlan, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na labanan si Gavin ng hayagan. Ang tanging paraan para mapatay niya ang banta ay ang makipagsapalaran at patayin si Gavin. Ang mga panganib na kasangkot dito ay maaaring isipin.
Kinailangan niyang hanapin ang pinakamagandang pagkakataon para makakilos, at kailangan niyang matamaan ang target sa isang shot. Kung may nangyaring aksidente sa alinmang bahagi ng proseso, ito ay malamang na magdulot ng sakuna. Kung tutuusin, iba ito sa huling pakikitungo niya kay Panyong. Noong nakaraan, siya ay si Linford, isang rogue cultivator na ang background ay hindi maimbestigahan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Gavin. Kung talagang kasali ang law enforcement hall, halos tiyak na siya ay matatagpuan. Kapag siya ay pinaghihinalaan, magiging madali para sa Hall of Justice na malaman kung ano ang nangyari, maiisip lamang ng isa kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya naman, kinailangan ni Terence na manatiling kalmado. Alam niyang hindi pabor sa kanya ang oras na iyon, ngunit kailangan niyang ipakita ang pasensya ng kanyang pumatay at maghintay ng pagkakataon. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, pagkatapos ng Cross Pavilion Challenge, si Chengmin ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang subaybayan si Gavin sa loob ng 5 araw, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng anumang pagkakataon upang kumilos. Talaga, si Gavin ay hindi nag-iisa kapag siya ay nasa labas, at kapag siya ay nag-iisa, siya ay madalas na nasa malugod na teritoryo ng bagong pavilion, na hindi magandang pagkakataon. Tulad ng naisip ni Terence na kailangan niyang maghintay ng mahabang panahon at maghanda para sa isang mahabang labanan, isang tala ang lumitaw sa bakana ng kanyang kuweba. Linford, magkita-kita tayo sa 10th Min Zone mamayang hapon. Bagamat walang pirma, ang may-ari ng talang ito ay walang alinlangan na si Gavin. Handa ka na sa wakas na ilatag lahat ng card mo sa mesa. Kinurot ni Terence ang kanyang baba, malalim ang iniisip. Hindi sinabi ng lalaki kung ano ang mangyayari kung hindi siya pupunta, ngunit hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman ito, malantad ang kanyang pagkakakilanlan, at mamamatay siya ng walang libing. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpa siya si Terence na pumunta. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung tutuusin, may inisyatiba pa ang kabilang partido. Wala siyang magawa kung hindi siya maakay ng ilong. Dagdag pa, kung ginamit niya ito ng maayos, maaaring ito ay isang pambihirang pagkakataon. Hindi ito pinabayaan ni Terence ng ganoon kadali. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip at ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip, nagpa siya si Terence at naglakad patungo sa Espiritong Jade Hall. Bagamat may ilang oras pa bago magtanghali, hindi naman masamang dumating ng maaga para sa mga ganoong bagay. Baka magtagumpay siya. Pagkarating sa Spirit Jade Hall, naglakad si Terence patungo sa 10th Min Zone. Kanina pa siya hindi nakakapunta dito. Bagamat lumipas na ang 3 buwan ng kontrata para sa unang batch ng mga bagong dating, hindi ito nangangahulugan na hindi na sila makakarating sa Espiritong Jade Hall para minahan pagkatapos ng kontrata. Ang 3 buwan na panahon ay katumbas ng panahon ng inspection. Hanggat ang mga bagong dating ay mahusay na gumanap sa panahong ito, maaari nilang malayang ayusin ang kanilang oras upang lumabas sa Espiritong Jade Hall sa akin. Kung tungkol sa mga tamad, sila ay magalang natatanggihan. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung ano ang intensyon ni Gavin habang naglalakad siya sa pamilyar na lagusan ng ika-10 Min Zone. Kung ang isa ay magsalita tungkol sa mga katangian ng ika-10 Min Zone, ito ay magiging napakakaunting tao. Maliban sa karaniwang 2 gwardya, walang ibang tao sa malaking mining area. Pero ano? Kung tutuusin, malaking problema pa rin ang pagkakaroon ng 2 gwardya. Ito ay simpleng hindi makatutuhanang gumawa ng anumang bagay sa ilalim ng kanilang mga mata. Kung gagawa siya ng hakbang sa 2 gwardya, ang bagay ay magiging malaki, at walang sino man ang makakatakas mula dito. O marahil ito ang tunay na intensyon ni Gavin. Gusto niyang humanap ng lugar kung saan kakaunting tao ang magbabante sa kanya, ngunit kasabay nito, hindi siya naglakas loob na humanap ng lugar na walang tao sa paligid upang maiwasang mapatay niya. Naikuyom ni Terence ang kanyang mga kamao. Ano man ang pinaplano ni Gavin, kailangan niyang tapusin ito ngayon. Kung hindi, hinding-hindi siya mabubuhay ng payapa kung hahayaan niyang umakyat ang kabilang partido sa kanya. Parang isang buhay na ang lumipas mula noong pumasok si Terence sa Min Zone.
Inis kanya ang lugar sa ilalim ng mga mata ng dalawang gwardya, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ang resultang ito ay hindi inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang min zone, at may mga gwardya na nanunood sa lahat ng oras. Kahit na sa mga koneksyon ni Gavin, hindi magiging madali ang anumang bagay dito. Gayunpaman, kahit na, tinawag pa rin ako ng lalaking ito dito. Iniisip ba niya talaga na kaya niya akong harapin dahil lang sa may something siya sa identity niya? Pinigilan niya ang kanyang mga hinala at nagsimulang magmina na parang walang nangyari. Bagamat si Gavin ay isang mortal na banta na kailangan niyang maalis sa lalong madaling panahon, kung mas ganito ang kaso, mas kailangan niyang panatilihin ang isang matatag na pag-iisip. Kahit na ito ay para lamang lituhin ang kalaban, hindi niya masyadong maihayag ang kanyang mga hinala. Tanghali pa lamang ay tuluyan nang lumabas si Gavin mula sa kailaliman ng lagusan. Pagpasok pa lang niya sa ika-10 min zone, nakita niya ang likod ni Terence mula sa malayo. Napuno ng saya ang puso ni Gavin. Hanggat ang taong ito ay lumitaw dito, nangangahulugan ito na ang katotohanan na siya ay Linford ay naitakda na sa bato. Kung hindi, hindi na siya kailangang sumama. Gayunpaman, nang muli siyang tumingin, hindi maiwasan ni Gavin na maghinala. Si Terence ay paspusang nagmimina sa sandaling ito, at mukhang hindi siya narito para sa isang appointment. Kung ito ay isang normal na tao, kung ang kanilang nakamamatay na pagkakakilanlan ay nasa kamay ng iba, hindi bababa sa kaba, kung hindi panic. Sa ganitong kritikal na oras, sino ang magkakaroon ng mood sa akin? Naglalagay ba ng palabas ang lalaking ito? Hindi napigilan ni Gavin ang pag-ungol sa sarili, ngunit ang isipin na ang isang maliit na panlilin lang ay maaaring lokohin siya ay talagang minamaliit siya. Sinulyapan niya ang dalawang gwardya at naglakad sa likuran ni Terence, pinapalakpak ang kanyang mga kamay habang nanunukso. Si Hero Linford ay talagang isang eksperto sa pagmimina na paulit-ulit na lumikha ng mga himala. Ang kahusayan ng kanyang mga aksyon, sok-sok, maaari lang siyang maging isang modelo. Si Terence ay hindi nag-abala sa kanya. Hindi man lang siya huminto kahit isang segundo habang patuloy siyang nakatutok sa pagmimina. Wala siyang balak kausapin siya. 3,955. Hindi ka pa rin sumusuko kahit sa puntong ito. Gusto mo pa ring ipagpatuloy ang pag-arte. Hindi naman masama ang pag-arte mo, pero sayang naman lahat ng ito sa harapan ko. Napabuntong hininga si Gavin at sinabing may galit na galit, sabi ko, wala ka ba sa isip mo sa pagiging cool, Hero Linford? O mas gusto mo ang ibang pangalan, Linford? Si Terence ay nanatiling hindi kumikibo at nagpatuloy sa aking katahimikan. Wala nang saysay na itago ang anumang bagay ngayon, ngunit gusto niyang makita kung anong uri ng ebidensya ang mayroon si Gavin sa kanyang mga kamay. Sa tingin mo kaya mo pang ituloy ang pagtatago sa mundo? Talagang hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Fine, then I'll show you something out of mercy at sisirain ang hindi makatutuhanang pantasya mo. Malamig na ngumuso si Gavin at naglabas ng isang bagay mula sa kanyang dibdib. Ito ang espiritong si Jade na ipinagpalit niya mula sa may-ari ng stall ng palengke. Pinagmasdan ng mga mata ni Terence ang espiritong si Jade, na may ilang mga kapintasan, at ang kanyang mga talukap ay kumaibot. Hindi katakataka na si Gavin ay napakasigurado nakahanap siya ng isang nakamamatay na kapintasan. Tungkol naman sa espiritual na Jade na ito, hindi ito pinansin ni Terence dahil sa mga depekto nito, ngunit may impresyon siya rito. Hindi niya ito masyadong iniisip noon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mahulaan na personal itong minarkahan ni Gavin, at halos zero ang posibilidad na mapunta ito sa mga kamay ng orihinal na may-ari pagkatapos ng deal. Kahit na may nangyaring ganoon, hindi ito magiging malaking banta kay Terence. Hindi niya akalain na may ganitong pagkakataon sa mundo. Malinaw na naging maingat siya sa kanyang mga kilos, ngunit dahil sa kapabayaang ito na hindi matatawag na kapabayaan, nakuha ni Gavin ang isang depekto sa kanyang pagkakakilanlan. Napangiti lang si Terence sa kanyang puso. Talagang unpredictable ang buhay. Matapos mapansin ang ekspresyon ni Terence, ngumiti si Gavin ng buong pagmamalaki.
Nako, mukhang natanggap na ni Hero Linford ang realidad. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung ibibigay ko itong espiritual na jade sa Southern Heaven Gate at ipaliwanag sa kanila ang buong sitwasyon? Anong gusto mo? Sa wakas ay ibinuka ni Terence ang kanyang bibig. Sa puntong ito, imposibleng makaalis dito sa pamamagitan ng pagkibit-balikat. Kinailangan niyang harapin ito ng diretso. Sok! Sok! Nakakakilabot na titig. Desperado na ba ang batang bayani na si Lynn at handang pumatay para patahimikin ako? Tinapik-tapik ni Gavin ang kanyang dibdib sa nagkukunwaring gulat at sinabi sa hindi maarok na tono, kung pag-uusapan, ang batang bayani na si Lynn ay isang kahangahangang tao. Bilang isang baguhan lamang mula sa secular na mundo, mayroon kang napakalakas na lakas. Napakalakas mo na kaya mong patayin si Panyong, isang Peak Lake Foundation Establishment Stage Expert. Ako, si Gavin, malamang ay payaso sa iyong mga mata. Ito ay isang kakaibang pahayag, ngunit ang totoo ay pagkatapos na malaman kung sino si Terence, tumindig ang balahibo ni Gavin habang siya ay pinagpawisan ng malamig. Ano man ang mangyari, ang katotohanan na nagawang patayin ni Terence si Panyong ay masyadong nakakagulat. Kung kaya niyang patayin ang isang Peak Lake Foundation Stage Cultivator sa loob ng ilang segundo, siya, si Gavin, na nasa kalagitnaan pa lang ng Foundation Stage, ay napakahina kaya wala man lang siyang karapatan na lumaban si Terence. Noon pa man ay iniisip niya na si Terence ay sadyang ganoon, kahit na matalo niya sina Tony at Bella, magiging baguhan pa rin siya. Kung kaya niyang labanan si Terence mismo, kahit 100 Terences ay patay na. Ngayon na naisip niya ito, ang pag-iisip ay katawa-tawa. Sa kabutihang palad, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na labanan siya. Kung hindi, sa lahat ng ginawa niya noon, patay na siya ng walang bangkay kung bibigyan niya ng pagkakataon si Terence. Gusto mo ba talaga akong patayin sa isang galaw para maiwasan ang gulo sa hinaharap? Ngumisi si Gavin at tinuro ang 2 gwardya sa di kalayuan. Walang takot siyang ngumisi, sayang. Bagamat patay na min zone ang lugar na ito, laging may higit sa 2 gwardya. Kahit na hindi ako ang kakampi mo, maaari mo bang harapin ang 2 gwardya na ito ng sabay? At saka, kahit na mapatay mo ang 2 gwardya na ito ng sabay, mayroon ka bang kumpiyansa na takasan ang magkasanib na pagtugis ng Hall na si Hall at ng batang tagapagpatupad ng batas na si Jade? Ngumiti lang si Terence at umiling, ang dami mong kausap at pambubugbog. Ganun ka ba talaga kitikot sa akin, Kuya Mold? Takot. Siyempre, natatakot ako. I'm scared of you to death. Nagkunwaring natakot si Gavin, ngunit agad ding nagbago ang kanyang ekspresyon. Dinampot niya ang espiritual na jade na pinagbabantaan niya kay Terence at ngumuso. Pero Hero Linford, payo ko sa iyo na huwag mong intindihin. Hindi ako natatakot na papatayin mo ako, pero natatakot ako na hindi mo ako ibigay sa gusto ko at pilitin mo akong pumunta sa Southern Heaven Gate. Masyadong nakakadismaya iyon, hindi ba? Tulad ng inaasahan, siya ay isang mahirap na tao. Nagpakawala ng hangin si Terence, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Not bad? Not bad. It seems that Hero Linford is quite tactful. This is the best, para hindi tayo magkaaway mamaya. Simple lang naman ang gusto ko, I think mabubusog ako ni Hero Linford, right? Muling inihagis ni Gavin ang espiritual na jade sa kanyang kamay. Gusto mo ng spiritual jade? Magkano ito? Tumaas ang 1 kilay ni Terence. Hindi magiging problema kung ang gana ni Gavin ay limitado sa espiritual na jade. Makakakuha siya ng espiritual na jade para pakalmayan si Gavin at pagkatapos ay makahanap ng pagkakataon na maalis siya. Ito ay isang ligtas na plano. Sa hindi inaasahan, biglang humagalpak ng tawa si Gavin. Nang makitang naakit niya ang atensyon ng 2 gwardya, muli niyang hininaan ang kanyang boses at sinabing, talagang tinatanong mo ako kung magkano. Hero Linford, nagbibiro ka ba? Kung isang tumpok ng ginto o manok na kayang mangitlog ng ginto ang ilalagay sa harap mo, alin ang pipiliin mo? Kaya't ganito iyon.
Sa wakas ay naunawaan na ni Terence sa pagiging sakam ni Gavin, hindi siya makukontento sa ilang piraso lamang ng espiritual na jade. Hindi nakakagulat na itinoon niya ang kanyang mga mata kay Terence, dahil naisip niya na may paraan si Terence para ma-recharge ang jade. Isang manok na nangangitlog ng ginto. Anong ibig mong sabihin? Nagkunwari si Terence na nalilito. Kahit na ano, hindi niya maipalam kahit kanino ang tungkol sa kanyang jade space. I just complimented you for being bait, and now you're putting on an act. Hero Linford, is it really good for you to be so uncooperative? Baka hindi kasing ganda ng iniisip mo ang temper ko. Kung gagawin mo akong hindi masaya, baka ibenta kita sa Southern Heaven Gate. I'm sure hindi nila ako pakikitunguhan ng masama, Linford. Nagbanta si Gavin na may hindi magiliw na ekspresyon. Hindi umimik si Terence at tumingin lang sa lalaki ng mahinahon, walang kibo. 3,956. Siya ay nagkaroon ng ganap na inisyatibo at tiwala na magagawa niyang gampanan si Terence sa kanyang palad, ngunit ang titig ni Terence ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo, hindi niya namamalayan na umatras. Ilang saglit pa, natauhan si Gavin at malamig na sinabi, walang silbi ang magquibble. Nandito na ang matibay na ebidensya. Dapat may paraan ka para mabilis na makasuhan si Jade. Dalawa ang pagpipilian mo ngayon. Isa ay sabihin sa akin ang totoo, na mabuti para sa iyo at sa akin. Sa pangalawa, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang kahihinatnan nito. Natahimik sandali si Terence bago tuluyang nagsalita, gusto mo ba talagang malaman ang paraan para maging mabuting Jade ang isang walang kwentang Jade? Kalokohan. Kung hindi dahil dito, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa ngayon? Ang mga taong ito mula sa Southern Heaven Gate ay matagal nang pinatay ka, batang bayani na si Linford. Ngumisi si Gavin. Sige, masasabi ko sa iyo ang tungkol dito. Pero paano ko matitiyak na hindi mo papatayin ang asno kapag tapos na ito? Sabi ni Terence, unpredictable ang tono niya. Mula sa kanyang pananaw, ang hindi pagtitiwala kay Gavin ay ganap na normal, at si Gavin ay hindi nagulat dito. Agad siyang tumawa, Hero Linford, akala ko napakatalino mo. Hindi ko inaasahan na hindi ka magiging iba sa isang hanggal na ordinaryong tao pagdating ng panahon. Madaling malaman na kung isisiwalat ko rin sa iyo, hindi ko rin may tatago ang sekretong ito. Ano ang may dudulot nito sa akin? Sa ganoong paraan ng pagsuwi sa langit, syempre, ang isang tao ay dapat na naiwan sa katahimikan. Ang mga salitang ito ay hindi mga salitang walang laman. Kahit na maraming puwersa sa buong Sky-class island na may mga paraan para maisenhil ang basurang si Jade, lahat sila ay katulad ng espiritong Jade Hall, kailangan nilang gumugol ng daan-daang taon para magawa iyon. Sa kabilang banda, kung talagang may paraan si Terence para mabilis na singilin ang Jade, ito ay isang paraan na lumalaban sa langit. Kahit na ito ay para sa kanyang sariling kapakanan, hindi kailanman ipaalam ni Gavin sa ikatlong tao. Kung tutuusin, mas maraming disadvantages lang ang aidudulot nito sa kanya kaysa benepisyo. Good. Buti naman naintindihan nyo, tumanggaw si Terence at tinuro ang dalawang guard sa di kalayuan, paano yung dalawa pa? Hindi mo na ba kailangan mag-isip ng paraan para mapaalis sila? Kung marinig o makita kanila, napakasama. Natigilan si Gavin, ngunit mabilis niyang naunawaan ang intensyon ni Terence. Hero Linford, ipinapayo ko sa iyo na huwag sayangin ang iyong pagsisikap. Sinusubukan mo bang paalisan ang dalawang gwardya at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong patayin ako? Kakaibang ideya. Si Gavin ay hindi isang tanga sa sitwasyong ito, kailangan niyang iwasan ang pakikipaglaban kay Terence ng isa-isa. Sa pagkakaiba ng lakas, mapapapatay siya ni Terence na kasing dali ng pagpatay ng manok. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao na maaaring pumatay ng isang peak late foundation stage practitioner sa ilang segundo. Sa ganitong distansya, hanggat hinihinaan ko ang boses ko, hindi nila ako maririnig. Maglalabas ako ng totoong chi isolation shield para harangin sila.
At saka, kung hindi ako nagkakamali, ang sikreto ng mabilis mong pag-recharge ng walang kwentang jade ay dapat nakatago sa 10th min zone. Nagawa mo na ito ng maraming beses sa ilalim ng kanilang mga ilong nang hindi natuklasan, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema ngayon. Kaya't huwag mag-isip na maglaro ng anumang mga trick. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, batang bayani na si Linford? Nagbabala si Gavin na may hindi magandang ekspresyon. Ang hindi niya alam ay ang kanyang ipinahayag na matalinong pagbabawas at pagbabante ay nagbigay kay Terence ng mga ideya at pahiwatig. Napakahirap na gumawa ng disenteng kasinungalingan nang wala ang kanyang mga salita, ngunit sa makatuwirang pagbawas ni Gavin bilang isang sanggunian, mas madaling linlangan siya. Nagliwanag ang mga mata ni Terence sa mga salita, umiikot ang kanyang isipan. Kung ito ang kaso, maaaring ito ay isang pambihirang pagkakataon kung gagamitin niya ito ng mabuti. Well, dahil dumating na ang mga bagay-bagay, hindi ko na itatago pa. Tama ang hula mo. Ang sikreto para maibalik ang walang kwentang jade sa mabuting jade ay nasa ika-10 lugar ng min zone. Dahil dito rin ako nakahanap ng magandang jade dito. Walang magawang sabi ni Terence. Kung mas walang magawa si Terence, mas masaya si Gavin, at mas mababa ang pagbabantay niya kay Terence, mas madaling magkatotoo ang mga kasinungalingan ni Terence. Ito ay tulad ng inaasahan ko. Hindi katakatakang walang sinuman, kabilang tayo, ang makakahukay ng mabuting jade sa patay na si min zone na ito, ngunit ikaw lamang ang makagagawa. Sabi ko, tiyak na may kakaiba dito. Puno ng pananaw ang mukha ni Gavin. Kung iisipin, ito ay dahil si Terence ay patuloy na naghuhukay ng mabuting jade dito kaya sila ni Tony ay gumugol ng maraming pagsisikap at oras dito, ngunit mayroon pa rin silang ilong na puno ng alikabok at kinailangang sumuko. Ngunit kung nagtiyaga sila ng kaunti, malamang nalaman na nila ito. Si Gavin ay lihim na naawa sa kanya saglit bago naiinip na humimok, sabihin mo sa akin, anong sikreto ito? Napakasimple ng sikreto. Mayroong super spirit ay sa ika-10 min zone. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay lampas sa imahinasyon. Anumang piraso ng walang kwentang jade na ilagay dito ay maaaring mabilis na ma-recharge sa loob ng maikling panahon at maging isang mabuting jade na may masaganang espiritual na enerhiya. Inayos ni Terence ang kanyang mga salita sa maikling sandaling iyon. Isang super spirit ay. Nahulaan na ito ni Gavin sa simula pa lang, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ni Terence, posible ba talaga ito? Kahit na talagang umiral ang isang super spirit ay, lilito ba ito sa patay na min zone? Kung gayon bakit ang lugar na ito ay napuno pa rin ng walang kwentang jade? Normally, wala kahit isang magandang piraso ng jade na mahukay. Umiling si Terence, huwag mong intindihin. Ang super spirit ay na sinasabi ko ay hindi palaging umiiral. Lilito lamang ito sa mga tiyak na oras, at gumagalaw ito. Isang sandali ay narito na ito, at sa susunod na sandali ay nasa ibang lugar ito. Baka mawala pa ito. Hindi imposible. So mahirap. Hindi napigilan ni Gavin na sumimangot. Ang mga salita ni Terence ay parang hindi ka panipaniwala sa unang tingin, ngunit sa ikalawang pag-iisip, ito ay may kabuluhan. Kahit ang isang matalinong tulad niya ay hindi masasabing peke iyon. Gayunpaman, medyo naiiba ito sa orihinal na inaasahan niya. Ang super espiritual na mata ay napakaliit at maaaring baguhin ang posisyon nito anumang oras, na nangangahulugang mayroong iba't ibang mga paghihigpit sa operasyon nito. Medyo hindi makatotohanang gamitin ito para mabilis na mangisda ng malaking bilang ng mga espiritual na jade. Ngunit sa kabutihang palad, kahit na komplikado at nakakagambala ang operasyon, hanggat maaari niyang mabilis na gawing mabuting jade ang basurang jade, hindi ito isang malaking problema. Sa huli, nagkaroon pa rin ng paraan para kumita ng kayamanan. Sa karamihan, kakailanganin ng kaunting oras. Kung gayon nasaan ang balon ng super spirit? Paano natin ito mahahanap? Tanong ni Gavin. 3,957.
Tungkol dito, dahil ang hanay ng Super Spirit ay napakaliit, kailangan nating gumamit ng totoong chi para maramdaman ito upang magkaroon ng pagkakataong mahanap ito. Hayaan akong maging mapurol, ito ay higit pa o mas mababa sa swerte. Dahil doon, tumingin si Terence kay Gavin nang walang pakialam, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ha! Swerte! Kaya sinasabi mo na kung hindi ko mahanap ang Super Spirit ay, malas ko iyon at walang kinalaman sa iyo. Ngumisi si Gavin at sinabing may mabangis na ekspresyon, sayang, batang bayani Linford. Walang kwenta ang mga munting pakulo mo laban sa akin. Kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang masamang balita. Dapat makakita ka ng Super Spirit ay sa araw na ito, kung hindi. Kung hindi ano? Walang pakialam na tanong ni Terence. Kung gayon ang sarili mong malas lang ang masisisi mo. Pagdating ng panahon, magkakaroon ako ng dahilan para isipin na ang super spiritual na mata ay isang kasinungalingan lamang na ginawa mo para lokohin ako. Napakabigat ng kahihinatnan. Ano sa palagay mo, batang bayani Linford? Ngumisi si Gavin at nagbanta. Sa puntong ito, malinaw pa rin si Gavin kung naisip ni Terence na makakatakas siya dito sa pamamagitan ng ilang random na kasinungalingan bago makita ang aktwal na mga resulta, kung gayon siya ay makakagawa ng isang malaking pagkakamali. Para sa ganitong uri ng bagay, hindi dapat kumilos ng hindi nakikita ang kuneho. Iyon ang loika at kamalayan na dapat taglayin ng isang matalinong tao. Sige, sabi niya. Tumingin ng malalim si Terence kay Gavin at tumigil sa pagmimina. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pader na bato at ibinuhos ang kanyang chi dito. Hindi maiwasan ni Gavin na maniwala sa mga salita ni Terence. Ito mismo ang sinabi ni Terence tungkol sa paggamit ng purong chi para suriin ang Super Spirit Eye. Gayunpaman, ang hanggal na pamamaraan na ito ay halata kahit na hindi sinusubukan. Ang lahat ay salamat sa libreng paggawa ni Terence. Naramdaman ni Gavin na kung siya ang gagawa nito, hindi lang niya mahahanap ang Super Spirit Eye, kundi masasayang din niya ang kanyang purong chi. Hindi siya katulad ni Terence, na kayang palitan ang kanyang chi anumang oras. Kung naubos niya ang lahat ng kanyang chi, sino ang nakakaalam kung ilang araw ang kailangan niyang linangin upang maibalik ito? Naiisip lang niya ito ay nakakaramdam na siya ng kalungkutan. Kumunat ang noo ni Gavin habang matagal na idinikit ni Terence ang kamay sa dingding, hindi gumagalaw man lang. Hoy, kaya mo ba o hindi? Huwag mong isipin na makakatakas ka sa pamamagitan ng pag-arte. Kung hindi ka makakita ng Super Spirit Eye, ginagarantiyahan kong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Lumingon si Terence upang tumingin sa kanya, ang kanyang boses ay mahinahon. Bagamat kitang-kita ang espiritual na chi sa Super Spirit Eye, napakaliit nito at napakabilis na nagbabago. Kahit ako ay mahihirapang hanapin ito. Kung wala ka man lang pasensya, dapat kang sumuko sa lalong madaling panahon. Dahil doon, lumingon si Terence sa ibang lugar at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sok! Ang galing mo talagang magsabi nito. Pero ayos lang, hindi ka makakain ng mainit na tokwa kung naiinip ka. Anyway, bibigyan kita ng kalahating araw. Kung hindi mo pa rin mahanap ang Super Spirit ay sa pagtatapos ng araw na ito, hintayin mo na lang ang malagim mong kamatayan. Ngumisi ng masama si Gavin at hindi na nagsalita. Tumayo siya sa likod ni Terence at malamig na tumingin sa kanya. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti sa sarili. Huwag mag-alala, hindi mo mabubuhay ang araw na iyon. Napatingin ang dalawang guard sa kakaibang kilos ni Terence at Gavin mula sa malayo at hindi maiwasang magtinginan. Hindi sila nagpunta sa isang lugar na ganito sa akin, ngunit hinihipo nila ang pader na bato. Ano ang nangyayari? Kung ibang tao pa ang tamad, humakbang na ang dalawang gwardya para kagalitin sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinili nilang pumikit dito. Pagkatapos ng lahat, si Gavin ay palaging sikat sa Lingyu Hall, at silang dalawa ay mga ordinaryong gwardya lamang. Hindi na kailangang masaktan si Gavin sa maliit na bagay. Dagdag pa, si Terence ay nagtatrabaho dito sa loob ng 3 buwan, at ang kanilang relasyon ay medyo maayos. Natural, hindi niya gagawing mahirap ang mga ito para sa kanila.
Ang dalawang gwardya ay pumikit, at sina Terence at Gavin ay natuwa nang makita iyon. It was for the best na hindi ginulo ng dalawa ang sitwasyon. Lumipas ang oras, at 6:00 na ng tanghali. Dumidilim na ang langit, at papalapit ng papalapit sa pagtatapos ng araw. Nilaibat na ni Terence ang buong ika-10 min zone. Huminto na siya sa mahigit 20 lugar. Upang maging mas tumpak, mayroong 22 lugar. Hey, I have to remind you that we're going to wrap up very soon. Bagamat personally ayoko sa resultang ito, parang nakatadhana tayong hindi magtulungan ng maayos. This is fate. Naiinip na sabi ni Gavin. Matapos itong hawakan ng isang buong hapon, naubos na ang kanyang pasensya. Ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang kamay sa dingding at ipinagpatuloy ang pag-channel ng kanyang chi. Ito ang 23 at huli sa kanyang plano. Upang maging matapat, nais kong gawin ang pagkakataong ito upang makatrabaho ang isang bagong dating bilang natitirang tulad mo. Sayang naman. Biglang bumantong hininga si Gavin. Ang kanyang mga salita ay talagang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung tutuusin, malapit na siyang ma-promote sa posisyon ng pangatlong master ng pavilion, ngunit wala man lang siyang may kakayahang subordinate. Kung ang mga salitang ito ay kumalat, ito ay masyadong nakakahiya. Si Tony ay isinilang na muli pagkatapos uminom ng Meridian Heart-Shattering Pill, at tila mas maaasahan siya kaysa sa mahinang do ng nakaraan. Sa kasamaang palad, malayo pa siya sa pagiging kalaban ni Terence, at kalahati na siyang patay at nakarete sa kama. Para kay Bella, mas maaasahan siya kaysa kay Tony. Gayunpaman, napakaskimang ng babaeng ito. Kahit na sila ay natulog ng magkasama, hindi siya magiging katulad ni Gavin. Para siyang makamandag na ahas, at walang nakakaalam kung kailan niya ilalabas ang kanyang mabangis na pangil. Hindi talaga makaasa si Gavin sa dalawang ito, at ngayong may pagkakataon na siya, magiging perpekto kung mapapailalim niya si Terence sa kanyang kontrol. Siya ay malayong mas malakas kaysa sa iba pang dalawa, at dahil mayroon siyang nakamamatay na kahinaan sa kanyang mga kamay, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa katapatan. Para siyang puppet fighter na ginawa para kay Gavin. Kung mas malakas si Terence, mas masaya siya. Sa kasamaang palad, kumpara sa isang puppet, si Gavin ay mas nag-aalala tungkol sa espiritual na Jade. Kung hindi masabi ni Terence sa kanya ang sikreto kung paano mabilis na makakabawi ang inutil na si Jade, wala siyang magagawa kundi patayin siya. Binawi ni Terence ang kanyang kamay, handa na ang lahat. He smiled playfully. Ganun ba? Sayang talaga. Kung sinabi mo pa sana kanina, baka nagkaroon ka ng pagkakataon na mapanatili ang buhay mo. Ano? Nagulat si Gavin, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng panganib mula sa mga salita ni Terence. Ang pakiramdam na ito ay parang nahulog siya sa isang higanteng lambat. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakagapos, at hindi siya makagalaw kahit anong pilit niya. Samantala, ang gagamba na kumakain ng tao ay unti-unting nagpapakita ng mabangis na anyo mula sa madilim na anino. 3,958. Wala lang, mahinang umiling si Terence at pinaikit ang kanyang mga mata. Kung mayroon ka pang huling salita, maaaring manatili si Senior Kuya Meng. Bagamat hindi kayo magkampi, magkapatid pa rin tayo. Matutulungan pa rin kita sa maliit na bagay na ito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nakonsensya si Gavin. Kahit na nasa kanyang mga kamay ang kahinaan ni Terence, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay naging natural para sa mahihina na matakot sa malakas. Ito ay isang hindi maiiwasang takot. Sa mahigpit na pagsasalita, siya ay isang mid-foundation stage practitioner tulad ni Terence, baka kaya niyang makipaglaban. Nakakalungkot lang na si Terence ay nagkaroon ng kakayahang pumatay kay Panyong, isang peak late foundation stage cultivator, sa isang iglap. Sa mata ng sinumang normal na tao, kabilang si Gavin mismo, walang mag-aakalang kaya nilang labanan ang halimaw na ito. Wala itong pinagkaiba sa pagpapakamatay. Malinaw ang intensyon ni Terence sa araw, at hindi maiwasan ni Gavin ang manginig habang nararamdaman niya ang intensyon ng pagpatay na nagmumula sa katawan ni Terence. Gusto mo talaga akong patayin?
Isa kang F***king baliw, sinusubukan akong patayin sa isang lugar na tulad nito. Sa tingin mo ba hindi mo na kailangang mamatay? Isinaalang-alang na niya ang posibilidad na si Terence ay nakipagsapalaran na patayin siya, ngunit naisip niya na ang mga pagkakataon ay napakaliit. Si Terence ay may magandang kinabukasan sa harap niya, at hanggat hindi siya napipilitin sa isang dead end, hindi siya magsasapanganib hanggat may pagkakataon pa. Wala masyadong tao dito, pero may dalawang gwardya pa rin na nakatingin sa malayo. Kung si Terence ay maglakas loob na kumilos, ito ay katulad ng paghahagis ng palayok. Mapapatay man niya si Gavin o hindi, siguradong patay na siya, at ito ay isang kakila-kilabot na kamatayan. Kahit gaano kalakas si Terence, baguhan pa lang siya. Hindi man lang siya karapat-dapat na banggitin sa harap ng Law Enforcement Hall, ang Espiritong Jade Hall, at ang 3 pavilion. Gayunpaman, ngumiti lang si Terence nang walang pakialam at umalis. Sa normal na mga pangyayari, hindi maginhawang patayin ka. Pero kung namatay ka sa isang aksidente sa minahan, wala dapat problema. Akin. Akin kapahamakan. Nagulat si Gavin, ngunit bago pa siya makapag-react, si Terence ay naglalakad na patungo sa main zone tunnel na may dalang basket ng espiritual na Jade, na handang ibigay ang trabaho. Sa isang iglap, si Gavin ay napawisan ng malamig. Kung totoo ang sinabi ni Terence, na hindi siya mismo ang napatay ni Terence kundi dahil sa aksidente sa minahan, kung gayon, kahit mamatay siya, wala itong kabuluhan. Walang sino man ang mag-iisip na si Terence ang may kasalanan. Gayunpaman, biglang tumawa si Gavin at itinuro ang likod ni Terence. Iyan ay isang kahangahangang hiling, ngunit sa kasamaang palad, ang isang aksidente sa minahan ay hindi nangyayari kahit isang beses sa loob ng ilang daang taon. Dapat ko bang sabihin na ikaw ay hanggal upang ilagay ang iyong pag-asa sa isang hindi makatutuhanang bagay, o na ikaw ay nasa dulo ng iyong lubid? Ang mga aksidente sa minahan ay maaaring karaniwan sa secular na mundo, ngunit sa heaven class na isla na ito, lalo na sa main zone sa ilalim ng direktang kontrol ng 3 pavilion, ang Lingyu Hall, ang posibilidad ng aksidente sa minahan ay kasing baba ng sinabi ni Gavin. Sa katunayan, sa nakalipas na daang taon, walang mga talaan ng anumang aksidente sa pagmimina sa ilalim ng jurisdiction ng Espiritong Jade Hall. Sa pangkalahatan, dahil ang bawat main zone ay may mga bantay na nakaayos, anumang bahagyang abnormalidad ay mabilis na matutuklasan at maaayos. Ang Espiritong Jade Hall ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. At saka, kahit na totoong aksidente ang nangyari sa minahan, kung isa lang itong ordinaryo, hindi ito magiging banta sa buhay para sa isang mid-foundation establishment expert tulad ni Gavin. Maliban kung ito ay ang maalamat na bangungot na pagbagsak ng minahan. Siyempre, ang pagbagsak ng minahan ay maaaring hindi mangyari minsan sa 1,000 taon, kaya hindi na kailangang isaalang-alang ito. Kaya naman, matapos ang pagpawis ng malamig, si Gavin ay mabilis na nakabawi. Ang isang aksidente sa minahan ay ganap na walang kaparerekon. Huminto si Terence sa kinatatayuan niya at lumingon sa lalaki. Desperada. Masasabi mo yan. Kung tutuusin, marami ka pang nalalaman. Kung hindi kita ililibing dito ngayon, magiging napakahirap para sa akin. Natigilan si Gavin. Mapapangiti pa lang siya, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang pader ng kuweba sa likod niya ay biglang nagsimulang yumanig ng marahas, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek. Ang mga thread ng nangingibabaw na totoong chi ay lumitaw mula sa mga bitek. How is that possible? What the hell is this guy doing? Si Gavin ay nabigla sa kaibuturan, tinuring niya ang mga salita ni Terence bilang isang biro, ngunit ngayon kahit na ang mga pader ng kuweba na pinuprotektahan ng mabuti ay nagsisimula ng mabitak. Ito ay isang katotohanan. Matapos maramdaman na may mali, hindi nagdalawang isip si Gavin na tumalikod at tumakbo. Bagamat kumpiyansa siya na kaya niyang harapin ang isang ordinaryong sakuna sa minahan gamit ang kanyang lakas sa gitnang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, kung may pagkakataon, natural na mas mabuting tumakas hanggat maaari. At saka, gaano man kahirap paniwalaan, malamang na si Terence ang nasa likod ng aksidente. Ito ay isang bagay na maiisip ng sinuman, at kung hahayaan nila ang kanilang pagbabantay, sila ay masisira.
Napakabilis ng reaksyon ni Gavin, ngunit bago pa siya makatakbo ng ilang hakbang, sumabog ang pader sa likod niya. Kasabay nito, ang iba pang 22 puntos na sinuri ni Terence ay sumabog lahat. Boom! Ang mga layer ng protective array na na-set up sa minahan ay gumuho sa isang iglap. Ang malaking mine cave no. 10 ay biglang gumuho, at hindi mabilang na grabo ang lumipad kung saan-saan. Mayroong kahit na maraming espiritual na jade sa kanila. Maging ang tuktok ng kuweba ay nagsimulang gumuho. Nakakakilabot na eksena na para bang darating ang araw ng katapusan. Tulad ng inaasahan ko, ang sabay-sabay na pagsabog ng 23 totoong chi bomb ay sapat na upang maging sanhi ng sakuna ng minahan na gawa ng tao. Lumingon si Terence at tumango. Sa hapon, sa pagkukunwari ng paggamit ng super spirit ay para mag-imbestiga, nagtanim siya ng 23 totoong chi bomb sa mga dingding ng kuweba sa ilalim mismo ng ilong ni Gavin. Hanggat sila ay kontrolado na sumabog ng sabay-sabay, posible na lumikha ng isang gawa ng tao na aksidente sa minahan at ilibing si Gavin dito. Ito ang plano ni Terence. Hindi niya alam kung gaano karaming kapangyarihan ang kailangan niya upang masira ang iba't ibang defensive formations, kaya't gumugol siya ng napakaraming oras at ginamit ang lahat ng kapangyarihan na maaari niyang kontrolin. 23 enerhiyang bomba ito ang limitasyon ng kontrol ni Terence ngayon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kamalayan para kontrolin ang bawat isa para hindi agad ito sumabog. Individual, hindi sila may kukumpara sa super energy bomb na ginamit niya laban kay Panyong. Gayunpaman, kapag ang 23 totoong chi bomb na ito ay pinagsama-sama, ito man ay ang kabuuang halaga ng totoong chi o ang kapangyarihan, ang mga ito ay mas mataas sa orihinal. Sila ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas. 3,959. Ito ang pinakamahusay at tanging pagkakataon upang mailibing si Gavin. Kung nabigo siya, wala nang pagkakataon. Si Gavin ay tiyak na makikipag-ugnayan sa Southern Heaven Gate sa desperasyon, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kaya naman, para masigurado na walang nangyaring masama, kinailangan ni Terence na ibigay ang lahat. Kung maaari pa siyang maghagis ng 230 energy bomb, mas mababa sa 23. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang kapangyarihan ng 23 enerhiya na bomba ay hindi lamang matagumpay na nag-trigger ng inaasahang sakuna sa minahan, ngunit ito ay higit pa sa sapat. Masasabi pa nga na ang kapangyarihan ay masyadong malakas, malayo sa imahinasyon ni Terence. Ano? Sa kaguluhan, biglang napansin ni Terence ang isang espiritual na jade na bumaril mula sa gilid, tumagos sa 5 metrong makapal na haligi ng bato. Ang nakakatakot na pagtagos at pinsala ay nagpamanhid sa kanyang anit. Ang mga espiritual na jade ay napakatigas, mas mahirap kaysa sa mga ordinaryong bato. Maaaring hindi ito isang problema sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit ngayon, ito ay walang alinlangan na isang nakamamatay na sandata. Ang espiritual na enerhiya sa main zone ay mayaman sa simula. Kahit na sa patay na lugar ng pagmimina no. 10, mayroong hindi mabilang na mga espiritual na jade na nakabaon ng malalim sa likod ng mga pader na bato. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay walang alinlangan. Sa ganoong nakapaloob na espasyo na may masaganang espiritual na enerhiya, ito ay isang natural na napakalaking espiritual na enerhiyang bomba. Sa hitsura nito, sa ilalim ng impluwensya ng 23 enerhiyang bomba ni Terence, ang napakalaking bombang ito ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagsabog. Kung ito ay talagang umunlad sa yugtong ito, ang espiritual na enerhiya sa minahan ay sesabog. Matapos makuha ang walang kapantay na bilis, kasama ang katigasan at lakas nito, ang bawat piraso ng espiritual na jade dito ay magiging isang mahusay na sandata sa pagpatay. Kahit na ang Golden Core Stage Master ay hindi makakatakas ng hindi nasaktan. Napatalon si Terence sa gulat, ngunit wala siyang oras para mag-isip. Dahil sa instinct, na-activate niya ang kanyang purong chi at bumaril patungo sa main zone tunnel na parang isang cannonball.
Kasabay nito, si Gavin ay nahihirapan din para sa kanyang buhay, ngunit dahil mas malapit siya sa pader kaysa kay Terence, at ang kanyang bilis ay hindi kasing bilis ng kay Terence, napalunok siya ng mga bato sa isang kisap mata. Ayon sa orihinal na plano ni Terence, ang aksidente sa minahan lamang ay hindi sapat upang patayin si Gavin, kaya isang dahilan lamang ito. Gusto niyang patayin si Gavin sa kaguluhan dahil dalawa lang ang bantay. Hanggat siya ay sapat na mabilis sa kaguluhan, hindi magiging mahirap na patayin siya ng walang nakakaalam. Gayunpaman, hindi na kailangan iyon ngayon. Sa hitsura nito, kung hindi siya tumakbo ng buong lakas, malamang na mamatay din siya dito. Mula nang sumabog ang unang espiritual na Jade, ang sitwasyon ay malayo sa kanyang kontrol. Kasuklam-suklam. Ako na ang papalit bilang pangatlong Panginoon ng bahay, paano ako mamamatay sa ganitong lugar? Sigaw ni Gavin habang sinusubukang habulin si Terence, tumutulo ang dugo sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang piraso ng espiritong si Jade ang tumusok sa kanyang dibdib mula sa likuran, at sa kanyang puso. Sa isang iglap, tumigil sa pagtibok ang puso ni Gavin. To be more precise, wala na siyang puso. Sinundan ito ng hindi mabilang na mga bato at nakakatakot na spirit jade na tumusok sa kanyang katawan mula sa iba't ibang bahagi. Si Gavin ay agad na napunit at hindi na mamamatay. Sa kanyang katayuan bilang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng bagong tagapamahala ng Green Cloud Pavilion, nakagawa siya ng napakalaking network ng mga koneksyon at pinilit pa niyang umalis at palitan ang pangatlong master ng pavilion, si Baron. Sa mata ng mga bagong tagapamahala, si Gavin ay makapangyarihan sa lahat, ngunit siya ay namatay sa isang hindi likas na kamatayan. Matagal nang nagsumikap si Gavin, at ang pangarap na mayroon siya ay napakalapit sa kanyang mga kamay, ngunit sa bandang huli, hindi niya nagawang kunin ang posisyon ng ikatlong Pavilion Master. Napalunok na siya ng mga durog na bato, at sa bandang huli, hindi na niya naipikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga blangkong mag-aaral ay napuno ng matinding sama ng loob at ayaw, at siya ay namatay na may hinaing. Nakita ito ni Terence mula sa gilid ng kanyang mata at nagpakawala ng mahabang hininga. Ang mga bagay ay lumalabas sa kanyang inaasahan, ngunit ang lahat ay maayos hanggat maaari niyang ilibing si Gavin dito. Pagkatapos ng lahat, alam ng taong ito na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, at mayroon siyang matibay na ebidensya sa kanyang mga kamay. Masyado siyang banta, kaya kailangan niyang mamatay. Gayunpaman, nakahinga lang ng kaunti si Terence nang may dumating na malaking puwersa mula sa kanyang likuran. Kahit na sobrang lakas ng proteksyon ng kanyang katawan, hindi niya napigilan ang pagluwa ng malaking subo ng dugo sa ilalim ng impact. Sumulyap si Terence sa kanyang likuran, pakiramdam na swerte siya na nataman siya ng isang stone slab. Kung ito ay isang bato na may mas malakas na pagtagos, o isang espiritual na jade, siya ay kalahating patay kung hindi patay. Ang impact ng stone slab ay medyo nasugatan si Terence, ngunit ito ay may kalamangan ito ay nagbigay daan sa kanya upang makatakas ng mas mabilis. Kasabay nito, mayroon siyang kalasag sa likod niya na maaaring hamarang man lang sa maraming bato at hindi na siya muling masaktan. Akin. Yung akin bumagsak. Hindi pwede. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto ng dalawang gwardya na hindi kalayuan sa pasukan ng lagusan ng main zone na may mali. Baka sa mukha nilang dalawa ang takot. Takot na takot silang dalawa kaya namutla ang mukha. Walang magawa silang pinagmamasdan habang palapit ng palapit ang mga durog na may halong espiritual na mga bomba ng Jade. Alam nilang tiyak na mamamatay sila kung patuloy silang mananatili rito, ngunit ang kanilang mga binti ay parang tingga na wala sa kanilang kontrol. Nang malapit na silang lumunin ng mga bumabagsak na bato, isang figure ang biglang bumangga sa kanila, at silang tatlo ay gumulong sa lagusan, na halos nakatakas sa kamatayan. Kasabay nito, ang iba pang mga main zone ay dumadagandong din. Bagamat wala silang malaking pagbagsak ng minahan tulad ng 10th mining area, mayroon ding mga sirang bato na bumabagsak mula sa tuktok ng minahan. Ito ay isang senyales ng isang linked mining disaster. Sa isang sandali, ang lahat ng main zone ay nataranta.
Sa harap ng isang aksidente sa minahan, kahit na ang makapangyarihang mga magsasaka ay maaaring hindi magagarantiya ng isang ligtas na pag-urong. Bagamat walang maraming aksidente sa minahan sa kasaysayan, ang bilang ng mga namamatay sa bawat pagkakataon ay hindi maliit. Walang handang maging mala sa minahan. Kasunod ng sunod-sunod na gulat na hiyawan, lahat ay tumakbo para sa kanilang buhay. Ang buong espiritu na si Jade Hall ay nasa estado ng gulat. Ang araw na ito ay nakatakdang maitala sa mga aklat ng kasaysayan. Hindi lamang ang Lingyu Hall, ngunit ang buong tatlong pavilion ay nagulat din. Ang isang normal na antas ng aking aksidente ay napakabihirang. Kung tungkol sa pagbagsak ng minahan sa antas na ito, mas mahirap itong maabot sa loob ng 1,000 taon. Imposibleng hindi natinag ang tatlong malalaking pavilion. Pagkatapos ng insidente, agad na tumugon ang Elders Guild sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang elder sa espiritong Jade Hall at pag-uutos sa kanila na tumulong sa resulta. Kasabay nito, pumasok din ang Law Enforcement Hall para imbestigahan ang insidente. Kinabukasan, natanggap ng Elders Guild ang mga istatistika ng casualty at loss, pati na rin ang ulat ng paunang investigasyon mula sa Law Enforcement Hall. For a while, lahat ng big shots ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. 3,960. Sa paghusga mula sa kalubhaan ng sitwasyon, maaaring makumpirma na ang pagbagsak ng minahan sa pagkakataong ito ay isang minahan na minsan sa isang milenyo. Gayunpaman, dahil ang unang punto ng pagbagsak ng minahan ay ang ika-10 patay na min zone, ilang piraso lamang ng espiritual na jade ang maaaring maiambag sa isang taon. Bagamat naapektuhan din ang ibang lugar ng pagmimina, hindi naman ito malaking problema. Hanggat ang proteksyon ay pinalakas, ang pagmimina ay maaaring magpatuloy gaya ng dati. Sa makatuwid, ang pagkawala ng espiritual na jade na dulot ng pagbagsak ng minahan sa pagkakataong ito ay masasabing minimal. Tulad ng para sa mga nasawi, ang huling bilang ay napakaliit, kung saan isa lamang ang namatay at 13 ang nasugatan. Natural, ang namatay ay si Gavin. Maliban kay Terence at sa 2 gwardya mula sa ika-10 min zone, mayroong 10 iba pang nasugatan mula sa minahan, karamihan sa kanila ay mula sa pakikipaglaban habang tumatakas. Gayunpaman, ang pagbagsak ng minahan sa pagkakataong ito ay lubos na iginagalang. Kung tutuusin, ang namatay ay si Gavin. Ang sulat ng appointment para sa ika-3 Pavilion Master ng Welcome New Pavilion ay na-draft na. Walang alinlangan, pumasok siya sa hanay ng matataas na miyembro ng Welcome New Pavilion. Maaari siyang ituring na pinakamataas na martir sa kasaysayan ng pagbagsak ng minahan ng espiritong Jade Hall. Sa antas ni Gavin, hindi na niya kailangang personal na magmina ng mga ores. Hindi man lang siya mapupunta sa mga minahan ng napakaraming beses, kaya hindi na niya kailangang nasa frontline. Natural, hindi siya lalabas sa listahan ng mga martir. Tanging si Gavin lamang ang exception sa pagkakataong ito. Agad na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng partido ang pagkamatay ni Gavin. Hindi na kailangang sabihin nang kumalat ang balita tungkol dito, mula sa Pavilion Lord Yunfeng hanggang sa mga bagong disipulo ng ordinaryong Green Cloud Pavilion, lahat ay nagulat at nahulog sa kaguluhan. Para sa malugod na bagong pavilion, ang pagkamatay ni Gavin ay hindi bababa sa isang reshuffling ng kapangyarihan. Pareho silang ika-3 Pavilion Masters, ngunit ang pagkamatay ni Gavin at ang pag-alis ni Baron ay dalawang magkaibang konsepto. Bilang nakaraang ika-3 Pavilion Master, ang pagpapatalsik kay Baron ay hindi isang malaking pagbabago para sa malugod na bagong pavilion. Ito ay dahil si Gavin ay matagal nang nakakulong sa posisyon ng kahalili. Walang sino man ang maaaring kumuha ng matabang piraso ng karne na ito na nasa kanyang bibig, kaya ang pag-alis ni Baron ay hindi magdulot ng maraming kaguluhan. Gayunpaman, iba si Gavin. Naghahanda pa lang siyang kunin ang posisyon ng Pavilion Master. Ni hindi pa niya natatanggap ang letter of appointment para sa ika-3 Pavilion Master. Ang kanyang pagkamatay ay hindi masasabing hindi biglaan. Parang pinunasan niya ang isang blankong espasyo sa power hierarchy ng Welcome Pavilion. Walang alinlangan, ito ay tiyak na isang piraso ng matabang karne.
Gayunpaman, sa isang sitwasyon kung saan walang nakahanda sa pag-iisip, bigla itong ibinato sa harap ng lahat. Isang grupo ng mga aso na nakikipaglaban para sa pagkain, at ang kaguluhan ay hindi maiiwasan. Bilang karagdagan, ang posisyon ng ikatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion ay hindi lamang ang nabakan sa pagkamatay ni Gavin. Bakante rin ang posisyon ng panganay na nakatatandang kapatid ng bagong manager ng Green Cloud Pavilion. Para sa isang yugto ng panahon, ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay nasa estado ng gulat. Ang mga may lakas at kasanayan ay natural na gustong kunin ang pagkakataong ito para umangat sa susunod na antas. Kahit na hindi sila umasa para sa posisyon ng pangatlong master ng pavilion sa ngayon, ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng bagong manager ng Green Cloud Pavilion ay hindi isang maluwalhating posisyon, ngunit ito ay isang napakahalagang posisyon. Isa rin itong posisyon na pinagnanasaan ng maraming tao. Gayunpaman, ang karamihan sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay hindi nag-iisip tungkol sa problemang ito. Wala silang lakas na makipagkompetensya sa iba. Ang tanging bagay na gusto nilang gawin ngayon ay protektahan ang kanilang sarili. Noong nabubuhay pa si Gavin, wala silang problemang sumuko sa kanya kahit na ang lakas ni Terence ay nagdulot ng dehado sa panig ni Gavin, hindi ito malaking problema. Pagkatapos ng lahat, ang isang braso ay hindi maaaring manalo laban sa isang binti. Hanggat naging third house master si Gavin, magiging maayos ang lahat. Ngunit ngayon, sa pagbagsak ng minahan, ang kinabukasan ni Gavin at maging ang buhay at kamatayan ay nakataya. Kung hindi sila gagawa ng isang matalinong desisyon ngayon, hindi nila magagarantiya na walang gagawin si Terence sa kanila mamaya. Kahit na nagtago sila sa kanilang mga shell, sila ay nasa malaking problema kung sila ay hindi kasama. Gayunpaman, anuman ang kanilang iniisip, anuman ang kanilang desisyon, kailangan pa rin nilang tingnan ang mukha ng isang tao, at ang taong iyon ay si Terence. Noong nariyan pa si Gavin, pinilit na siyang pabolaikin ni Terence, ngunit ngayong patay na siya, si Terence na lang ang may kapangyarihan. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan. Walang baguhan sa pavilion ang makakagawa ng anuman kung wala si Terence bilang kanilang suporta. Kinailangan nilang buksan ang kanilang mga mata at makita kung ano ang ugali ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi nila makontak si Terence, dahil siya ay iniimbestigahan ng Hall of Justice. Sa interrogation room ng Law Enforcement Hall, tumingin si Terence sa master na nasa harapan niya at tahimik na umiling. Nagtatagpo ang mga kalaban sa makipot na daan. Ang taong namamahala sa interogasyon ay isang pamilyar na mukha, si Mancho. Malinaw pa ring naalala ni Terence na bagamat itong si Mancho ay mula sa Hall of Justice, talagang nasa panig siya ni Lindan. Sa panahon ng pagtatasa ng baguhan, palihim niyang inatake si Terence sa parehong bahagi ng pagsugpo at paglaban. Maswerte si Terence na mayroon siyang malakas na trumpo at nagawa niyang harapin ito ng mahinahon. Kung ibang nubi lang, posibleng namatay sila sa pukana ng taong ito. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi niya kilala itong si Mancho. Walang awayan sa pagitan nila noon at walang awayan sa pagitan nila. Nakatayo lang sila sa magkabilang panig dahil sa relasyon nila ni Lindan. Sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Pangalan, pagkakakilanlan, sabihin mo sa akin ang totoo. Casual na pinag-cruise ni Mancho ang kanyang mga paa habang sinusukat niya si Terence na may malamig na ngiti. Gaya ng inaasahan ni Terence, natanggap niya ang mga utos ni Linden sa pagkakataong ito. Hindi lamang niya kailangang pahirapan ang mga bagay para kay Terence, ngunit kung maaari, kailangan din niyang itulak ang lahat ng sisihin kay Terence at alisin siya. Ang pagkamatay ni Gavin ay isang malaking kawalan kay Lindan. Ang mga kakayahan ni Gavin ay kinilala ni Linden at unti-unti siyang isinama sa kanyang core circle. Malaki ang pakinabang niya sa hinaharap. Kung hindi sana binibigyan ni Linden si Gavin ng napakaraming cultivation resources at bihirang mga table tasks. Hiniling pa niya sa kanyang lolo, si Leonardo, na tulungan siyang lumaban para sa posisyon ng ikatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion. Sa mga plano niyang Master Linden para sa hinaharap, si Gavin ay parang kaliwat kanang braso niya.
Ngayong patay na si Gavin, para siyang nawalan ng braso. Hindi lamang siya nawalan ng kanyang mga pakpak sa hinaharap, ngunit ang lahat ng kanyang mga nakaraang pamumuhunan ay nasayang din. Gayunpaman, ang magandang bagay ay nasa iisang lugar sina Terence at Gavin nang gumuho ang minahan, at ito ay nasa simulang punto. Ano man ang mga detalye, nagbigay ito kay Linden ng pagkakataong gumawa ng malaking kaguluhan. Kung magagamit niya ang pagkakataong ito para tanggalin si Terence, isa itong magandang hakbang. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na oras para sa kanya upang makipagkompetensya sa Southern Heavensec para sa posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng tumataas na Sky Pavilion. Wala siyang lakas para gawin iyon sa sarili niya, kaya hinayaan niya lang si Mancho na hawakan ito. Kung tutuusin, may trabaho si Mancho at pamilyar na siya sa mga ganitong bagay. Siya ay isang makaranasang tao. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.